sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalan, Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang hapon po. Kalakip ng taus-pusong pagbating ito ang pag-asa na wala na kayong frozen shoulder ngayon. Grabe Di ka. mo sure. Meron pa rin. Kailangan ko po kasi ng payo kung anong gagawin ko sa dalawang katrabaho ko. Pero bago ko po idetalye ang problema ko, ako nga pala si Rob, 24 years old, lalaki pero pusong babae. At feel na feel maging sekretarya dito sa Jeddah. Tama po, sekretarya po ako sa isang construction firm. Ganito po kasi, yung isang foreman po napagalitan ng manager dahil sa trabaho niyang hindi maayos. Sa halip na ayusin niya yung trabaho niya, binuntun sa akin ng sisi dahil ako daw yung nagsumbong kahit hindi naman. Sa harap ng mga katrabaho namin, sinigawan ako at sinabihan ng walang silbi. Dahil ayoko ng gulo, hinayaan ko na lang. Nilunok ko yung laway ko, iniwas ang mga mata, at iniyuko ang ulo. Tumahimik ako at hindi na sumagot para hindi na humaba pa ang diskusyon. Akala ko matatapos na dahil nanahimik ako. Hindi pala. Itong si foreman, kinampihan ni electrician. Kwinestyon bakit ako pumapasok ng Biyernes wala naman daw akong ginagawa. Ang hirap ko daw kausapin dahil tanga daw ako. Dapat daw tanggalin ako sa kumpanya kapag daw hindi ako tinanggal, sila daw ang gagawa ng paraan para maalis ako sa pwesto. Nicole and Diego, ayoko na sanang patulan kasi nga ayoko ng gulo at ayokong tumanda. Kaso, nagkaka-migraine na ako sa pinagagawa at pinagsasabi nila. Ire-report ko na po ba sa head office? O ipapakulam ko na lang para tuluyan ng hindi mawala ang frozen shoulders nila. Bigyan niyo naman po ako ng payo kung anong nararapat kong gawin sa sitwasyon ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Rob. Hello sa'yo, Rob. Yeah. Si Rob na dalawa lang ang option. Magsusumbong sa head office or ipapakulam na lang. Ayan. Kasi minsan siguro kapag kami, gets kita kung bakit, hindi kita i-judge Rob, gets kita kung bakit yan yung options mo. Baka kasi yung dun sa kulam na part, baka may kakilala ka tas laging mabilis. Baka sa head office, ang dami kasing dadaanan. Ayan, correct, oo. Hoy, pero syempre bad yung Oo. kulam. Pero ako, sa totoo lang, habang pinapakinggan ko yung kwento ni Rob, nalulungkot ako. Kasi unang-una, nasa ibang bansa kayo. Pero gusto kong malaman sana kung etong kaaway mo, itong foreman na to, itong electrician na ito, ano kapwa mo ba to, Pilipino o ibang lahi? Yan yung nakakalungkot kung kapwa mo pa Oo. Pilipino ang nagbabagsak sa'yo. So hindi Correct. natin alam, hindi niya sinabi. Pero yun yung masaklap na katotohanan na nangyayari ha. Hindi lang ito kwento ni Rob kung totoo man na ibang kapwa Pilipino ito. Pero I've heard of so many stories Oo, marami. na ang kapwa Pilipino pa yung Nagsusumbong, oo. nagsusumbong, nagpuput sa kanila ng naghihila sa kanila pababa. Alam mo naman ang crab mentality ng mga Pilipino, umaabot din hanggang iba't ibang bansa. Yan talaga yung malungkot, yung hindi na lang tayo maging masaya. Correct. Para sa iba. Kailangan pa nating isipan ng hindi maganda, yun yung malungkot. Oo. Ngayon naman kung ibang lahi, ako para sa akin, whether it's ibang lahi o kapwa Pilipino, syempre dumaan tayo sa tamang proseso. Para at the end of it all, tama yung ways na ginawa mo.
kapag ka nagkaroon ng investigasyon or whatsoever, 'di ba? Ikaw yung gumawa ng tama. Oo, hindi Ganon. nagpadalos-dalos sa emosyon. Kasi True. mahirap kung minsan kung magpapadala tayo sa mga emosyon natin, dyan tayo sumisemplang. Yan, totoo Dyan tayo yan. nagkakaproblema. Correct ka. Pero para sa akin, Rob, halimbawa, again, sige, pagpalagay natin, Banyaga man ito o Pilipino, subukan mo pa rin on your own capacity na kausapin sila kung ano ba talaga yung Problema. kung hindi yun mag-workout, wala ka ng ibang choice kundi iparating na sa management. Siguro baka may mga times na yung mga nasa paligid yung naninira. Kaya ako naniniwala ako, yung sabi nga ni Jegs, no, mas mahalaga to talk to the person directly. Kasi kung ang mga kinakausap mo ay yung mga tao sa paligid na nakikisaw-saw lang. Oo, yan. Baka may dagdag May bawas. dagdag bawas yan. Sigurado at garantisado yung dagdag bawas. Diba? So, it's important na kausapin mo sila. Ano ba yung may mali? O kaya ang approach is there something that I need to improve? Ano ba yung hindi ko ginagawa or ginagawa ko na nagiging dahilan ng ngit-ngit ninyo. Yan, 'di ba? Yung mga ganun kailangan kasing linawin. Natandaan ko one time merong dating-dati pa to long ago, merong isang empleyado akong kasama na sinasabi nila na, ay nako, galit yan sa'yo, naiinis yan sa lahat ng mga eksena mo, ang iksi-iksi daw ng palda mo, ganyan. But I've never talked to the person, no? So one time, nagkasabay kami mag-yosi sa labas, bilang parehas kami nag-yosi. Tapos sabi ko sa kanya, Hoy, may issue ka daw sa akin. Tapos sabi niya, Hoy, wala So, ang ending, up until now, we actually get to talk to each other. So, ibig sabihin, yun yung perfect example ng may mga tao sa paligid na mas na nakakagulo kesa nakakalinaw, 'di ba? At kapag ka nakinig tayo sa lahat ng mga tao sa paligid, mas hindi ma-resolve ang issue na ito. Posible kasing ininterpret nila yun. Correct. Na wala naman pala pwedeng burst lang siya ng moment and then tapos wala na. So kanila, ininterpret nila na talagang ang sama-sama na ugali mo, narinig ko kay ganito. Kaya mas maganda, kausapin mo direkta yung tao kung ano ba talaga yung issue. Same sa nangyari kay Nicole na kinausap niya, may issue ka ba? May issue ka? Uy, may issue ka daw sa akin. Sabi niya, uy, wala So hindi ko alam kung meron o wala. But the fact remains is that kinonfront ko siya about it or tinanong ko siya and yung tono ng pananalita ay napakahalaga. Kasi yung paraan ng pagtatanong ko sa kanya, hindi yung Hoy, may issue ka ba sa akin? Hindi ganun yung sinisita mo. Oo, hindi. It was more of... Nakaganon, correct, oo. Ang taas ng nakapamewang, nasa may kilikili, yung pagsita, di ba? Hoy, may issue ka ba sa akin? Hindi. Sabi ko, Hoy, may issue ka daw sa akin. Parang parang patanong na pabiro na pabeki, parang ganon. So, kasi feeling ko kung halimbawa ang tono ng pananalita ko noon galit agad na nang susumbat, nako, wala namang hindi imposible na gawin yung ashtray yung mukha ko. Charot! Violente! Pero totoo yung tono ng pananalita. Yes. Halimbawa, itong electrician na mas maganda itong kausapin mo. Kasi malinaw naman dito kung ito yung electrician, yung loyalty na nandun sa foreman. Oo, correct. Kasi sila parang, naman yung magkakasama talaga eh. Pwedeng siguro yung tono ng uy kuya, ano bang issue mo sa akin? Yun. Hindi ko maintindihan. Bakit? Correct. Alam mo, pero basta kapag alam mo na hindi ka na komportable at hindi kaya ng paglalambing o pakikipag-usap, kaya ka merong boss, kaya ka merong supervisor, 'di ba? Para sila na sa kanilang level ang pwedeng gumawa ng mga magkaroon kayo ng proper na hearing para at least maintindihan mo rin saan ba nanggagaling ito. Kasi ang hirap po talaga na gusto mo yung trabaho tapos hindi mo gusto yung katrabaho mo. Talagang mahihirapan ka dyan na magtagal. Gusto natin maging successful ka sa Jeddah. Correct. Tsaka ayaw naman natin yung yung bigla-bigla na lang halimbawa yung burst din ng emosyon, rerekta ka na doon sa boss, which right mo naman, pero mas maganda pa rin na nag-try ka pa rin. Parang pag-aasawa lang yan, di ba sinasabi, for better or for worse. Hindi sa konting hirap lang medyo maghihiwalay o kaya isusumbong. Kung na-exhort mo na lahat ng mga pamamaraan at wala pa rin, that's the time na hihingi ka na doon sa taas. ng tulong, 'di ba? Ng professional help o kung ano pa man. So 'yun. So ibig sabihin lang dito, Rob, i-ekis mo na 'yung naiisip mo ng pagkukulam. Kasi
Hindi ano yan. Hindi yan, wala Hindi yan. solusyon. Correct, hindi solusyon yan. Baka mas lalo ka pang mapahamak dyan at baka kung ano-ano pang mga matawag mong mga kung anek-anek na mga elemento, Oo. ayaw natin yun, Correct. Rob. 'Di ba? Mahirap po talaga, no, ang makisama. Pero kasi parte talaga kasi yan ng pagtatrabaho. Ako naniniwala ako, Hindi naman Jegs, nawawala yan, di hindi ba? talaga, hindi naman talaga nawawala eh. Pero naniniwala ako na importante talaga yung kaya mong makisama Oho. sa mga katrabaho mo. Kasi yung skills, yung skills po, yung kaalaman, natututunan natin yun Oo, eh. nade-develop siya. Correct. Oo. Ako dati, wala naman akong kaalam-alam sa pagdi-DJ. Hindi ko akalain na aabot ako ng 21 years and hopefully more, 'di ba? Wala akong kaalam-alam, as in zero knowledge. Hanggang nga ngayon, mahilig pa rin ako sumigaw sa mic. Kahit hindi naman ako dapat sumigaw kasi microphone nga siya, so dapat wag ka sumigaw. So hindi, kumbaga, I still learn it. Yung mga ganyan, natututunan po yan. Pero yung pakikisama, yung attitude, yan, na mahalaga kasi talaga yan. Well, yung mga ganito kasing mga eksena ko minsan, parang part siya ng pagmamature natin. Yes, growing, Oo, ganyan. like for example, sa amin siguro ni Nicole, may mga time nang medyo bata-bata pa kami, nabubuisit sa amin. Oo. Lalo na sa akin. Pero along the way, parang pag medyo nag-move on ka na, nakikita mo na yung sarili mo, doon ka na nagmamature, okay, ganito pala. Hindi pala dapat. Pwede Oo. naman palang kalmahan lang. 'Di ba? Alam mo, nakikita po yan sa mga post natin, sa captions natin sa Facebook ilang years ago. Pag Oo. binabalik ng Facebook, Mag-cringe ka talaga. parang, sinabi ko to, kaya naman pala naiirita sila sa akin. Pero ngayon, as you grow older Oo. and wiser, alam mo nang hindi ganun yung mga caption dapat. Oo. Alam mo dapat na ganito dapat, yung ganon. Oo. So, ganyan din, Rob. Parte to ng growing up mo dyan sa Ayan. company. Kasi ilang taong ka? Batang-bata. 24. O, 24 years old. Oo, Batang-bata. bata pa. Sobrang bata pa. Sobrang bata pa. Oo. Ako nung 24 years old ako dito sa Love Radio, Maraming nag-iisip kayo, landi-landi naman ito. oo, babae well, ito. totoo naman Oo. din. Pero hindi naman ibig sabihin na hanggang ngayon, Oo. di ba? Marirealize mo na, hindi ka naman pwede laging ganon, Oo. di ba? So, may you learn as you go along. So, ano ba yung natututunan mo dito? Basta X na ang pagkukulam, hindi yan Oo. kasali sa Correct. options. Tama. Pinag-uusapan ang dapat ng mga bagay-bagay Correct. on a personal level, and then pag hindi, then saka Pag mo hindi na-carry, iaakyat. correct, Oo. ganyan. Tapos, yun mo lang, kalma lang, yung tono ng pananalita, kalmado, dapat bago mo sila kausapin, yung masaya ka, Oo. maayos yung pangangatawan mo, hindi Oo. mainit ang ulo mo, hindi ka gutom, hindi ka Oo. pagod. Kasi kung gutom ka at pagod ka, di ba basic sa atin, medyo masungit tayo. Oo. So, dun tayo sa kakakain mo lang ng sandamukal na ilang kilo sa samgyup, yan. O minom ka ng milk tea na paborito mo, bago ka makipag-usap Oo. kasi nasa good mood ka. Ayan, baka pag masungit ka, ang mangyari sa'yo, halimbawa, mga Arabo tong... Ayan, yung kausap mo. Dalhin ka ng technician tsaka ni foreman sa disyerto. Ayan na. Oo. Tapos ilubog ka doon, wala makakakita, wala makakaalam. Unless na lang na gusto mong dalhin ka nila sa disyerto. Para sa... Parang feeling ko yung isa nating tambalanista na si Jens B. Si Jens Balbaligo na nakasakay daw sa... May sinasakyan siyang modern jeepney, biyaheng Sukat Pitex. Ay. San Dionisio Transport Service. Naka-Love Hello. Radio, nakatutok sa atin. Ay, Hello po salamat. sa Poging Chuper ng San Dionisio Transport Service, biyaheng Sukat Pitex na modern jeepney. Meron kang pasahero dyan na ang laki ng kanyang future. Ayan. Kikis na siya sa isang smack lang sa gums. Ayan, para malaman niya nga, siya yung nagpabate. Yes, merong kiss sa gums, walang mali siya. Smack lang. Smack lang, walang mali siya. So baka ito gusto magpabaon sa disyerto. Pero si Rob hindi. Dahil si Rob gusto niya trabaho lang. Diba? Ayan. At gusto natin na kapag tayo nagtatrabaho, because we spend so much time at work, gusto natin yung Kasundo kasama. natin. Correct. Oo. Kasi ang hirap pumasok. Halimbawa, papasok ako, ikaw papasok ka. Nayaya mo tayo dun sa mga kasamahan natin. Di ba ang bigat-bigat? Ano ba, nag-a-adlib tayo, may duman, ayun Ayun na mabwisit naman na yung yun. kakabwisit. Nagsuot pa ng kulay pula, lalo siya nagiging demonyita, di ba?
Sa halip na wala kang galit sa katawan, inis sa pagkatao mo, di ba? Biglang magkakaroon ng gano'n, ayan. di ba? Nagiging toxic tuloy siya. Yes, but it's also up to you. Hindi naman ibig sabihin na lagi lang nating pipiliin makisama. Kung gusto mo ring piliin ang kapayapaan kasi hindi mo na kaya talaga sila, it is always your choice to leave. Lagi po karapatan po ng isang empleyado ang Correct. mag-resign. Oho. Ganon. Basta medyo involved na yung mental health Yan. natin. Yan pong babantayan natin. Correct. At ayaw po natin na magkaroon tayo ng problema sa mental health. At minsan, maging mapagmatsyag po tayo dun sa mga taong akala natin tawa ng tawa lang. Tingnan mo si Rob, mukhang parang tawa lang siya ng tawa, pero deep inside may ganito pala siyang totoo, nararamdaman. may mga ganyang coping mechanism. Akala mo smile na smile, pero Correct. deep inside pala. It hurts, you know? Ayan. Ganon, diba? So Rob, kapit lang para hindi ka magkaroon ng anxiety. Correct. Yung mga ganitong klaseng mga usapin, kaya talagang pag-usapan. Kalmahan mo lang. Ayan. Ha? Salamat Rob sa pag-share mo sa kwento. Oras natin, it is now 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!